Good day everyone, I'm Tim Segura from BYD and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong BYD Seal 5 DMI. Let's go! Ito yung susi niya. Ayan, ito yung pang lock, unlock, pang release ng trunk, and ito yung pang start and stop. So pwede natin siyang i-start dito sa remote. So pindutin lang natin yan mga 5 seconds. Ayan, nag-start na siya and yung side mirror niya is auto folding. So, tapos patayin natin siya. Ayan, namatay siya. Tapos nag-retract yung side mirrors. Tapos may smart entry na to. Pindutin mo lang tong button na to. Ayan, unlock na siya. Kung naghahanap ka ng plug-in hybrid na maganda ang design, loaded sa tech, matipid sa gas at super sulit dahil sa very competitive niya na price, itong Seal 5 DMI ang para sa'yo. Perfecto sa mga gusto ng modern at practical na ride. Itong BYD Seal 5 DMI ay pinaghalo niya ang modern design at advanced hybrid technology. Very executive tingnan ang design nitong Seal 5 dahil si Wolfgang Egger ang BYD Global Design Director and former Audi Design Director siya. Available din tong Seal 5 natin in 2 different variants. Meron tayong Dynamic. Yung Dynamic natin, ang price niya is 948,000. Tapos itong asa harapan nyo naman is yung premium na variant natin. Ang SRP nito is 1,198,000 pesos. Again, very competitive yung price niya and sa segment niya, siya yung pinakaunang plug-in hybrid. Tapos available din to in 4 different colors. Meron tayong Harbor Gray, Cosmos Black, Arctic White, and itong asa harapan nyo is yung Quartz Blue. Dito naman tayo sa powertrain niya. Pagdating sa performance, equip ito ng DMI or Dual Mode Intelligent Super Hybrid System. Combination siya ng 1.5 liter inline 4-cylinder, 16-valve double overhead cam petrol engine, and electric motor. Pagdating naman sa battery, meron siyang super safe na BYD Blade battery technology. Front-wheel drive siya and it produces 197 horsepower and 325 Nm of torque para sa premium variant. Tapos sa dynamic naman is 179 horsepower and 316 Nm of torque. And yung battery size niya is 18.3 kilowatts dito sa premium and 8.3 kilowatts naman sa dynamic. Then yung 0 to 100 niya is 7.3 seconds sa premium and 7.9 seconds sa dynamic. Smooth and powerful ang driving experience at ang pinaka gusto ko is up to 115 kilometers na pure electric range para sa city driving at over 1,240 kilometers total range combined para sa mga long trips. So sulit talaga. Dito sa harap, naka full LED projector headlights tayo. Meron tayong daytime running light and LED na turn signal lights. Very aggressive yet premium looking yung bumper niya. Sa baba naman ng BYD logo is yung front facing camera natin and meron tayong dalawang functional na air vent sa gilid niya. Dito sa premium variant natin is naka 17 inches na alloy wheels tayo. Sa dynamic naman is 16 inches. Very modern and sleek yung design nitong BYD Seal 5. Dito sa likod, very eye-catching talaga yung sharp LED tail lights niya. Tapos mahaba din yung LED na third brake lamp natin and meron din siyang rear defogger. Nagulat ako kasi sobrang laki ng trunk nitong Seal 5 and andyan kasama yung wall charger and portable charger kapag binili mo tong Seal 5. Meron tayong cargo net dito sa gilid and ito yung storage niya. Sobrang laki, hanggang dun yan sa dulo talaga. Tapos sa ilalim naman niya, dito nakalagay yung early warning device mo, tire inflator, tapos tire sealant, and meron din siyang kasamang vest. Ayan siya. Tapos yung tow hook. Dito naman tayo sa interior sa likod. So naka leather seat tayo, yung combination niyan is white and black. Tapos napakalambot niya. Parang perforated pa yung leather niya. Tapos ito leather din. Ayan, soft plastics dito. Ito soft padded material. Tapos automatic up and down yung salamin niya. Tapos pasok tayo. Ayan yung seats niya. Para tayong naka-racing seats dito eh. Mamaya papakita ko sa inyo pagpunta natin dun sa harap. Ito may pocket tayo. Dalawang aircon vent. Tapos dalawang USB na Type A. Yan. So hindi siya Type C.
Tapos center armrest na merong cup holder. Tapos LED na din yung dome light natin. Tapos meron tayong panoramic roof. Pero punta tayo sa harap. Ayan, dito napakadaming pwedeng gawin. So isa-isahin muna natin. Dito muna tayo sa pinto niya. So ito yung pang-lock ng windows, window controls mo, lahat yan one touch up and down. Door lock, ito yung pang-adjust ng side mirror and pang power folding. So ayan. Ayan siya. Tapos meron tayong pockets dito, speakers, ito trunk release and yung sa fuel cap. And ito may tweeter din tayo dito. Tapos yung seats natin is 6-way. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6-way siya. And then tara, check natin yung loob. So ito yung loob ng Seal 5. So umpisahan natin dito sa taas. Meron tayong panoramic roof dito. So automatic yan, mamaya bubuksan natin yan. Tapos LED na map light. Ito yung pang on ay pang open and close nung panoramic roof natin. Night and day na rear view mirror. Tapos ito yung ayan, vanity mirror natin. So gray yung headliner niya. Ayan siya. Tapos, umpisahan natin dito sa left side. So, dito may airbags din tayo. Tapos, ito yung aircon vent niya. Dito, wala na tayong button. Meron na lang tayong parang pocket dito. Tapos, ito naman yung 8.8 inch na LCD display natin. So, umpisahan muna natin dito. So, ito yung wiper controls light controls natin. Ayan. Tapos, ito yung rear fog lights. Ayan. Then, dito naman yung buttons for cruise control. So, ito yung pang on and off. Ayan, lalabas siya doon. Teka, i-dark mode nga natin. Parang mas maganda siya sa dark mode. Ayan, parang mas kita siya. Ayan, mas kita nga siya. So, ito yung cruise control natin. Ayan, nag-o-on siya dito sa side na to. Tapos, ito yung pang set, resume, and ito naman yung 360 na camera. So, ayan. Mamaya, iisa-isahin natin yung function nito kasi halos lahat nandito na talaga. Tapos, ito yung pang-rotate nung 12.8 inches na infotainment natin. So, ayan. So, balik natin siya. Oh, ito pala. Ayan. Tapos, ito yung steering wheel natin. Sobrang lambot nito and leather din to. So, yung adjustment niya is tilt and telescopic. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa right side. Ito yung modes para dito sa infotainment natin. Tapos, ito yung pang-control dito. Ito naman yung hands-free telephone, voice command. Tapos, ito yung sa volume, next track, and previews. So, isa-isahin natin. So, umpisahan natin itong 8.8 inches na LCD display niya. Tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin. So, ito yung pang-control niya. So, dito yung lane keeping assist natin, clock, gear natin, kung yung drive modes mo, eco, normal, or sport. Tapos, yung handbrake, seatbelt reminder, ito yung parang sa battery, ito yung kilowatts or RPM yan. Kung dun sa mga naka combustion engine. Tapos ito yung speedometer natin. Ito outside temperature, compass, battery charge, tapos yung gas tank natin. Tapos ito yung odo. Ang galing lang kasi yung bukod sa trip A, trip B, pwede natin makita yung tinakbo mismo ng engine and ng battery lang. So yung pang-adjust niyan is andito. So, pindutin natin. So, trip A, trip B. Tapos, ito, pagka naka-hybrid, meaning, naka-on yung engine nang tumatakbo siya. Ito naman, pag naka-EV, meaning battery lang. So, ang galing kasi, na pagbubukod niya yung tinatravel ng engine and ng battery. Tapos, yung combined niya is itong total mileage. Then, pwede nating palit-palitan yan. Check natin to. Pindutin natin. So, ito yung timer.
ito parang speed limit to eh. Siguro pagka sinet mo siya dyan ng 60, hindi na siya lalagpas ng 60. Tapos ito yung information. Ayan. 5.1 liter per 100 kilometer. Ito naman, basta pwede mong palit-palitan yan. Yung orientation yan. Tapos, ayan, cumulative AEC. Ito, tire pressure monitoring yan. LPK. Ayan, sobrang dami. Fuel consumption, plug-in amount. Tapos ito, parang gusto ko siya ilagay dito. Ayan, dyan. Tapos pati yung aircon mo dito, pwede mo siya kontrolin. Ayan yung fan speed. Tapos ito yung temperature. Home, pwede mo siyang baguhin. Ayan, yung orientation nung instrument panel mo. Ayan, tapos ano pa ba? Ito yung isa, ito yung kanina. Ayan, pero parang mas gusto ko to. Ayan, classical. Tapos, wala na. Ayan, balik tayo sa timer. Tapos, dito naman tayo sa 12.8 inches na infotainment system niya. So guys, ito voice command to. Sobrang talino na nga neto eh. I-try natin yung voice command. So ito, sabihin mo lang to. Hi BYD. Open the panoramic roof. Ayan, inopen niya. The sunroof is already fully open. Open my window. Ayan. Open all windows. Ayan, binuksan niya lahat. Close all windows. Ayan. Close the panoramic roof. Ayan, sarado na lahat. As in, sobrang galing. Halos lahat pwede mo nang i-voice command. Pero hindi lahat ng functions pwede mo nang i-voice command. So ito, meron na tong built-in na navigation, Spotify, FM, AM, FM. Tapos may lagayan siya ng SIM card doon sa ilalim, sa likod ng glove compartment. Tapos ito, clock. Ito yung settings. Ayan, mamaya na natin puntahan yan. Ito yung different zones mo. Tapos ito yung sa fan speed. Ayan, pwede mo siyang baguhin. Ayan, ito defogger, temperature. Dual zone to, naka-dual zone na climate control tayo. Tapos ito yung auto, ito yung AC on, AC off, Mac AC dual. Ayan, kung gusto mo magkaiba yung temperature. Tapos front defogger, rear defogger, ito yung recycler. Tapos ito kung fan only. Ayan. So tanggalin na natin, baka magtulo siya sa ilalim. Tapos settings, ayan, mamaya natin puntahan yan. Ito, second page niya, BYD Assistant, phone, radio, music, navigation, Spotify, Android Auto, Apple CarPlay, wireless yan, media center, vehicle image. Ayan. So, ayan yung 360 na camera. So, ito yung side, right side. Ito front, back, left side, right side, wide ng front. Tapos ito wide ng back. Tapos ito dalawang side. Ayan. So, balik natin siya sa front. Ito back. Tapos, ito, yung parking sensors natin. Ito naman, kung gusto mong transparent or may sasakyan. Back. Ito, themes, utility tools. Yung themes, pwede mong palitan to eh. So, ayan, sobrang daming configuration. Basta, sobrang dami. Ano ba yung nakalagay? Ito, palitan nga natin ito. So, try natin. Hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba, pero tinry ko lang. Ayan, pati yung apps ata nag-iba itsura. Yung icons pala. Tapos album, settings, smart charging. Check natin. And schedule charging, on, off. Yan lang naman. Tapos manual, BYD Store, Stingray, Karaoke. So may app na tayong kasama. Tapos dito na tayo sa settings niya. So ito medyo madami. So dito muna tayo sa system. So connection, cellular data. So again, may SIM card nga siya. Yung SIM slot niya is nandun sa ilalim ng glove compartment. And if I'm not mistaken, next year ata, by next year, Globe yung magiging carrier natin.
So, WLAN, meron personal hotspot. So, pwede kang kumonek dito pagka may SIM card siya. Bluetooth, connected devices, ayan, sa Apple CarPlay, Android Auto natin. Tapos, audio, yung equalizer natin, ayan, sobrang dami niya. Tapos, sound field balance, ayan, pwede mo siyang adjust. Balik natin sa center. Wala, ayaw na. Ayan. Tapos, media volume, hininaan ko muna kasi baka tumunog yung radio. Phone volume, voice volume, broadcast. Ayan, wala naman masyado. Tapos, center screen brightness. Ayan. Screensaver, clock 1, clock 2, clock 3. So, balik natin sa 2. Adaptive brightness mode, light mode, dark mode. Ayan. Yan yung light mode niya. Dark mode, auto. So, dito muna tayo sa dark mode kasi mas kita siya sa camera. Vehicle instrument brightness. Ito yan. Pag hininaan ko, umihina dito. Ayan. So, ayan. Tapos, version. Ayan, wala naman tayo dyan. Factory reset. Apps. Ayan. Ito, yung memory nito, ang laki. Ayan. 128 gig yung storage capacity niya. Tapos, password, security, permission, more. Ayan, time format. Ayan. Units. So, kilometer per liter, HP, kilowatt. Ayan. So, pag in-HP ko siya, ayun, nagiging HP siya doon. Tapos, bar, air pressure, PSI. So, tire pressure to. Then, yan, vehicle, BYD vehicle system privacy. Ayan, so back na natin. Open source. So wala na tayo masyado dyan. Dito naman tayo sa ADAS. Ayan, ESC off. Ito yung traction control if I'm not mistaken. Ayan, tapos parking assist. Ito yung reversing radar. Tapos around view monitor. Tapos energy. Ayan. Energy natin, standard, high, yung regenerative braking. So ito, pag naka-high to, alam ko, mas malakas yung parang engine braking niya sa mga combustion. State of charge settings. So ito yung state of charge. Halimbawa, ito ganito. Itong state of charge, kung di ako nagkakamali, sinet mo siya sa 50%. Ayan, 50% siya. Kunwari, naka full EV tayo, tapos yung battery natin is, kunwari, 80% pa. Habang bumabiyahe tayo, bumaba ng 50% yung battery, doon na magkikick in yung combustion engine natin para i-charge na itong battery natin. So basically, hybrid talaga siya and unlimited mileage talaga. Tapos, ito yan, yung auto save, energy display mode, SOC, ayan, SOC. Wait, ayun. Mileage, SOC, yan. Range mode, standard, dynamic. Ayan. Tapos, charge settings, intelligent, disable yan. Smart charging, yan yung kanina. Discharge settings, vehicle to load. Itong vehicle to load, ayan yung parang gagawin mong power bank tong sasakyan mo. So, pwede kang may kasama tong parang extension na isasaksak mo dito sa sasakyan, then pwede ka na magsaksak ng kahit anong gadget or appliances dito sa sasakyan mo. Halimbawa, pagka brown out yun, pwede mo siyang gamitin as power source. Consumption, ayan. Tapos, consumption curve. Ayan, so masyado na siyang technical. Next na tayo. So ito, vehicle settings naman tayo. So intelligent chassis, comfort parking, and lights, brake assist mode, sport, and lights, daytime running light, meron tayo. Pwede mo ring i-off. Tapos headlight height. Ito, yung headlight leveling natin. Ayan. Tapos headlight after exit, parang ito yung follow me home eh. So mamamatay siya 30 seconds after. Ayan. Intelligent greeting light, meron din. Tapos exterior rear view mirror, auto fold. Ayan yan, yung side mirrors natin. Intelligent memory, ayan. AC.
Ayan. Locks. Press and hold key fob to lock and ayan, all windows. Ayan. Press and hold key fob to unlock and open all windows. Ayan. Sobrang dami. Pwede mo talagang ma-customize dito. Ito, notifications. Ayan. Wala naman masyado dito. Tapos, dito naman tayo sa service. Ayan. Maintenance interval, 63 days. Ayan. Mileage, maintenance mileage. Ayan. Overhaul. Wala pa naman. Front wiper check. Ayan. Tapos, vehicle info, vehicle status. Good. Ayan. Lalabas naman siya doon. So, ito yung settings niya. Ayan yung kabuuan ng settings niya. Ayan. Tapos, home. Ayan. Sobrang dami. Ito, para saan ba to? Ayan. Split screen. So, kung ba, gusto mo dito Spotify. Tapos, dito yung navigation. Ano ba pwede? Ayan. Halimbawa, Stingray Karaoke. Ayan. Basta yan, pwede siya split screen. Ayan. Pwede mong lakihan tong side na to. Hindi. Ayan. Basta, pwede siyang dalawa. Tapos, home natin. Ito pang on and off nung screen natin. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ayan. Ito pang rotate lang din to. Tapos, ito yung pang clear natin. So, ayan. Parang tablet na talaga siya. Tapos, dito naman tayo sa baba niya. Meron tayong dalawang aircon vent dito. Tapos, yung cup holder, wireless charging, meron tayo. Start-stop niya, reverse, neutral drive, and park. So, ito yung gear knob niya. Gear selector na siya, sorry. Ayan. So, reverse. Ayan. Meron tayong 360 na camera. Tapos, hold mo lang to para sa neutral, then drive, and park. Tapos ito yung volume. Ayan. Rotate mo lang to. Scroll mo. Ayan. Tapos pag pinindot mo siya, ayan. Mamamatay yung screen natin. Magiging ganyan siya. Tapos, ito yung EV mode, hybrid mode. Tapos ito yung ito siya eh. Snowfield Grit Grass. So ayan yung parang terrain. Yung terrain selector. So kung dyan ka magmamaneo, so wala namang snow dito sa atin. Siguro pagka maulan or sa grass. Yan, yun nga. So ayan. Tapos ito yung hazard button natin. Electronic parking brake and auto brake hold. Ito naman yung drive modes natin. So ito. Naka sports mode tayo. Baba natin sa eco and normal mode. So iwan na natin siya sa normal. Ito naman yung sa air condition natin. So ito pang on and off lang to. So wala tayong adjustment ng fan speed dito. Ito naman yung temperature niya kung auto. Ayan. Tapos ito yan, pang on and off lang yan. So pag i-adjust mo dito pa rin talaga. Ipindutin mo lang siya dito. Tapos ito yung sa defogger natin. Kasi ito nga yung sa drive modes. Tapos guys, ito meron tayong NFC dito. NFC card siya. So kahit wala siyang susi, pag pinatong mo lang siya dito, pwede nating mapastart tong sasakyan natin. Tapos yung center armrest natin is leather and may storage tayo dito. Ayan. Tapos dito sa ilalim guys, andito yung ayan, 12 volts na power outlet. Ayan. Ayan. Tagusan kasi yan eh. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Tapos USB dalawa. Ayan. Then dito, meron tayong glove compartment. Ayan. Tapos, yung leather seat natin. Napakalambot niya talaga eh. Yung seats niya is parang nakarekaro talaga siya. Ayan. Tapos, bolstered din. So, hindi ka basta-basta mapupunta sa gilid pagka may mga tight turns kang gagawin. So, ayan. Ito yung interior ulit nung BYD Seal 5. So guys, I hope nakatulong sa inyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about BYD. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any BYD units, i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.